Purihin po ang Diyos sa hapong ito at magandang hapon po sa lahat ng bumubuo ng SCB family. Una sa lahat sa ating mentor, Pastor Wilbert at sa kanya pong may bahay, si Pastor Hasmin po. At doon din po, higit sa lahat sa ating Panginoong Heso Kristo. So ang tatalakayin ko pong topic ngayon ay pinamagatan pong Raising Up Workers for Kingdom Advancement. So tayo po bilang mga pastor, binigyan ng tungkulin upang i-equip po, turuan ang ating mga membro upang sila man ay maging mga manggagawa at maging handa sa gawain itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po dito, Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, So Christ Himself gave the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Ito po yung layunin po natin bilang mga pastor. May tungkulin po tayo na dapat gampanan po natin, i-equip natin, turuan natin, at ang ating mga membro upang sila man ay magamit ng Panginoon para sa patuloy na pag-advance ng kaharian ng Diyos. Sabi rin po sa Jeremiah 3:15, And I will give you shepherds after my own heart, who will guide you with knowledge and understanding. So, tayo po ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo, at yung tungkulin na iniiwan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo bilang mga pastor, tayo po ang gagawa ng mga tungkuling ito. So, sabi po rito sa Matthew chapter 9 verse 35 to 38, basahin po natin, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowd, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like a sheep without shepherd. Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So, inutusan po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad na manalangin sa may-ari ng anihin. Hallelujah, na magpadala ng mga manggagawa sapagkat napakaraming anihin. So, ito pong talatang ito, hindi lang nag-a-apply sa mga unbeliever, even sa mga believer. Kasi marami pong mga believers ngayon, walang itinuturing o kinikilalang pastor na mangunguna sa kanila. At even ng mga pastor, minsan walang kinikilalang mentor, kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Kaya napakahalaga po ng mga tungkulin na inatang ng Diyos sa ating mga balikat bilang mga pastor. At nagpapasalamat nga po tayo, meron po tayong mentor na sa katauhan po ni Pastor Wilbert, na siya po ang nagtuturo sa atin, gumagabay sa atin ng mga tamang direksyon upang lakaran po natin, upang hindi po tayo maligaw. Sabi po rito, Jesus commanded to pray the Lord of harvest to send out workers. Bakit? No? Sabi po rito, the church today is filled with believers, but only few wants to become workers and fewer to be sent out. So napakarami po sa ating mga membro, no? Attender lang. Bakit? Kasi nga po, nasanay na sila na tagapakinig lang, na dapat na nagiging isa sila at maging bahagi sa mga manggagawa. Kasi sabi po rito, the church today is filled with believers, but only few wants to become workers and few wants to be sent out. No? Sabi po rito, why did the Lord commanded us to pray to the Lord of harvest? Bakit nga ba? No, inutusan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad na manalangin sa Diyos Ama na magpadala ng mga manggagawa sapagkat napakaraming anihin. Sabi po rito, 2 Peter chapter 3 verse 10, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understanding slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come
to repentance. Tandaan po natin, ang pangako po ng Diyos, siya po ay babalik. At hindi niya nais na ang lahat ay mapahamak. Kaya nga po, napakahalaga ng mga tungkulin po natin. Hindi lang po tayo, even yung ating mga membro na dapat maintindihan nila. Tinawag sila ng Diyos, hindi lang para maligtas, kundi para suguin at mangaral ng salita ng Diyos. Sabi po rito, Matthew 9:36, when he saw the crowd, he had compassion on them. Nahabag siya sa mga tao. Ang sabi po rito, because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Ito po yung compassion ng ating Panginoon na ipinapasa niya sa kanyang mga alagad. No, tayo po bilang mga Kristiyano, dapat makita rin po natin yung pangangailangan ng mundong ito. Kasi sabi nga po, kukunti ang mga manggagawa, ngunit napakaraming anihin. So tayo po bilang pastor, hindi natin kayang gawin lahat ito. Nangangailangan po tayo ng mga tao na makakatulong po natin para sa pag-advance ng kaharian ng Diyos. Now, letter A, the kind of people in relation to harvest. No, ito po, mga tao na kung saan kaugnay, para sa pag-harvest ng ating Panginoon. The harvest, number 1, the harvest. These are people that need to be saved and must enter the kingdom of God. Ito yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. At nangangailangan din na makapasok sa paghahari ng Diyos. Sabi po rito, they are plentiful. Napakarami talaga. No? Sino ito? Sabi po rito, they are just near you. No? Your houses, neighbor, and workplace. Ito yung mga tao na mga kasama natin sa ating mga tahanan. Minsan hindi pa sila ligtas. Nangangailangan din po sila ng kaligtasan. Kaya mahalaga po mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, abutin natin yung ating mga mahal sa buhay. Kasi kawawa naman sila kapag sila ay napunta sa apoy ng impyerno. Ganon din po yung mga kapitbahay po natin. Makita po natin, kahabag-habag sila. And even yung ating mga kasama sa trabaho, mga co-workers po natin, yung mga nagtatrabaho o yung mga may negosyo, yung mga tao kung saan, mga customer nila, kahabagan nila ito. Dapat kahabagan natin ito. Amen? Kasi kahabag-habag sila. Kapag sila ay namatay na kung saan hindi tumanggap, hindi nakakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Number 2, sabi po rito, the believers who are willing to train as worker. Ito pala yung the kind of people in relation to harvest. No? The believers who are willing to train as a worker. Sabi nga po kanina, napakaraming mga tao sa simbahan, kaya lang po konti. No? Ang gustong maging mga manggagawa. Sabi po rito, these are believers who want to participate in kingdom works. Ito yung mga tao na kung saan gustong makibahagi, mag-participate for kingdom works. Sabi po rito, they want to become a disciple. So nakangailangan po talaga, disciple po natin yung ating mga tao sa iglesia. Wag lang yung hindi lang uupo lang sila at pagkatapos uuwi na. Minsan sabi nga, member sila ng SSS, Saved, Sanctified, and Satisfied. Pagkatapos silang maligtas, sapat na sa kanila yung maligtas sila. Kaya dapat makita rin po nila yung pangangailangan, yung napakaraming tao na kapag hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos, mapapahamak po sila. Kaya kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kasama-sama niya sa pangangaral, pagbabahagi yung kanyang mga alagad. Kasi gusto niya, ipasa niya, maipasa niya yung passion niya, yung habag niya sa mga tao na kung saan, sabi nga, they were harassed and helpless.
Amen. So tayo din po, ganun din po, dapat may ipasa rin po natin yung compassion natin sa mga tao na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Sabi po rito, "Come follow me." Mark 1:17. Jesus said, "And I will make you fishers of man." Ito po yung gagawin po natin. I-disciple po natin sila, tuturuan natin sila na mangaral, magbahagi, magkaroon sila ng passion sa mga tao na unsaved. Sabi po rito, sabi po ni Pastor Wilbert, to be a disciple, God's minimum requirements for people who wants to engage in kingdom work. Hindi po pwede yung basta-basta na lang. Kailangan ma-disciple po sila. Amen? Sabi po rito, in discipleship, God must form the man inside so that he will become consistent and effective in ministry. So kapag hindi po natin sila na-disciple, no, hindi po sila magiging epektibo. No? Hindi sila magiging consistent and effective in ministry. Sabi po rito, if a worker does not continue to upgrade himself in his character and ministry, one day he will find himself set aside by God. Amen? Bakit? Hindi po sila naturuan eh. No? Wala silang tamang kaalaman kung paano gagamitin yung mga gift na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya napakahalaga po, ma-disciple po natin sila, maturuan po natin sila. At sa ganon, matututo sila na magkaroon ng pag-ibig, pagmamahal doon sa mga tao na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Number 3, workers who are willing to be sent out. No? Ito yung mga manggagawa na handang mag-mission, sumunod sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi po rito, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Amen? Kapag na-disciple po natin sila, no, nagiging handa sila na sumunod, mag-mission, mangaral, no, sa mga tao na kung saan wala pang kaligtasan. Sabi po rito, many Christian forget that they are called to be the light of the world and the salt of the earth. Marami pong Kristiyanong ganyan eh. Nakakalimot na sila ay ilaw at asin ng sanlibutan ito. Kaya hindi nila nagagampanan yung mga tungkulin na iniatang ng Diyos sa kanila. Sabi po rito, their Christian life is confined with the four walls of the church. Amen? Kaya dapat i-encourage natin sila. I-disciple po natin sila bilang mga pastor na iniatang po sa atin ng Diyos. Sabi nga po dito sa ating binasa sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. So Christ himself gave the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher to equip his people for work of service so that the body of Christ may be built up. Ito po yung mangyayari kapag naturuan po natin sila, na-disciple po natin sila sa tamang pamaraan na dapat nilang gawin upang sila ay maging manggagawa. Alam po ninyo, ang vision po ng church namin, no, all believers becomes worker. Kaya kami po, kung may mga dumarating na mga bago, talagang isinasama po namin sila sa mga small group upang sila man ay ma-disciple. Ang inaalagaan po sila ng mga leaders po namin, mga small group leader. Hallelujah. Hindi po namin pinababayaan ang mga taong ito, no, na kung saan ay walang ginagawa. Kailangan may gagawin. Malaman nila, may tungkulin ang bawat mananampalataya na sundin kung ano ang kalooban at ipinagagawa ng Diyos. Amen? Sabi po rito, tingnan po natin ang Matthew chapter 10 verse 16 to 20. Sabi po rito, tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat.
Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga sinadring. Hagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mababahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayong magpapatotoo sapagkat ito'y kusang ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. So makikita po natin, no? May babala na ang Diyos. No? Hindi po madali, no, ang mangaral at magbahagi ng salita ng Diyos. Tsak may kakaharapin po tayo na mga persecution, mga hadlang. Pero sabi po rito, huwag kayong mabahala. No? Huwag kayong mabahala. So naroon po yung kasiguruhan, katiyakan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon kung tayo man po ay maharap sa mga pagsubok, mga problema, mga suliranin. Hindi po tayo pababayaan kasi ang sabi po, ako ang magsasalita para sa inyo. Kaya nga sabi po rito sa John 20:21, again Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." So ang pattern po, no, ng ating pananampalataya at pagsunod ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinugo siya ng Ama. No? At dahil sinugo siya ng Ama, tayo sinusugo din po niya. Amen? So, ano po ba yung mga dahilan o reason why workers are not sent? No? So, ito po, sa binasa po natin, makita po natin dito. Sabi po dito, number 1, They are afraid of persecution. Kasi tiyak, ipe-persecute ka eh. Alam po ninyo, nung una talagang ang mga born again, persecuted. No? Para bang kapag born again ka, hiwalay ka sa lipunan. Ito po yung mararanasan po natin eh. Kaya ang iba, na mananampalataya, ayaw nilang magpagamit, ayaw nilang mangaral ng salita ng Diyos kasi ipe-persecute sila eh. Kaya nga sabi po rito, reason why workers are not sent, they are afraid of persecution. Pangalawa, they still love the world. Ito yung mga tao kung saan mahal nila ang mundo, hindi nila maiwan ang mundo. Kaya nga sabi sa Biblia, ang sino mang nagmamahal sa mundo ay kaaway ng Diyos. Amen? Pangatlo, they don't want to leave their comfort zone. Ayaw nilang iwanan yung comfort zone nila eh. Kaya ayaw nilang humayo. Ayaw nilang mag-mission. Kasi hindi naman talaga madali ang mag-mission. Daranas ka dyan ng napakaraming sakripisyo. Hallelujah. Kaya yung iba, talagang hindi nila maiwan yung kanilang comfort zone. Number 4, their dream and ambition in life is more important than the will and purpose of God. Ito yung minsan talagang humahadlang eh. Yung mga ambisyon ng tao, yung mga ambisyon ng mga mananampalataya, hindi nila maibigay ang kanilang buong buhay sa Panginoon. Bakit? Merong silang ambisyon na gusto nila, maabot nila, mangyari at matupad sa kanilang mga buhay. Kaya hindi sila makapag-commit ng 100% sa Panginoon. Number 5, some love to serve but don't want to be trained and upgrade themselves. Yun po yung katuwiran ng iba eh. Amen? Some love to serve but don't want to be trained and upgrade themselves. Gustong maglingkod, kaya lang ayaw namang magpaturo, ayaw magpa-disciple. Paano sila magagamit ng Panginoon? No? Hindi po, ang panahon po ngayon, hindi katulad nung una. Nung makakilala ka sa Panginoon, talagang para bang walang makakapigil, walang makapipigil sa iyo.
No, ikaw mismo, humahayo, pero hindi na po pwede yan ngayon. Kaya marami pong mga Kristiyano noon talagang, hindi rin tumagal eh. Kasi nung makaranas sila ng mga persecution, iniwan nila ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi na disciple eh. Gustong maglingkod, kaya lang, ayaw magpa-disciple, ayaw mag-upgrade. Letter B, yung letter A po, yung letter A po natin ay the kind of people in relation to harvest. Letter B, the kind of worker that will be sent out. Ito naman yung klase ng tao na that will be sent out. Number 1, those who will not only pray but are willing to be the answer of their prayer. Ito yung mga tao na matapos manalangin, sila mismo tugon sa kanilang panalangin. Sila mismo nag-commit na humayo, ipangaral ang paghahari ng Diyos. Tingnan po natin ito sa Isaiah 6:8. Ito po yung isang kwento ng lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Isaiah. Sabi po rito, "Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us?" Ang sabi po ni Isaiah, and he said, "Here I am, send me." Ito yung mga tao na talagang handang sumunod. Ano man yung mangyari sa kanya. Amen? Sabi po dito sa Tagalog, at narinig ko ang tinig na nagsasabi, "Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?" Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong suguin. Amen? Hallelujah. Hindi lang siya nanalangin na magpadala eh. Kundi siya mismo naging tugon sa kanyang panalangin. So sana po tayo mga kapatid tayo ang tugon sa panalangin ng mga apostol ng kamanahonan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Dapat talagang ibigay natin ng buo-buo ang ating buhay sa pagsunod at sa pinagagawa ng ating Diyos Ama sa langit. Sabi po rito, number 2, those who have the word dwelling in their heart richly. Ito raw po yung mga talagang may salita ng Diyos sa kanilang puso. Sabi po rito, Matthew 9:35, Jesus went through all the towns and villages. Sino po si Jesus? Siya pong sinugo eh. Kasi po talagang nasa puso niya yung utos ng ating Diyos Ama. Sabi po rito, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Talagang yung pagtanggap niya sa salita ng Diyos ay ibinahagi niya. Yung pagtanggap niya sa commission ng Diyos Ama sa langit, talagang ginawa niya. Dapat ganun din po tayo. Sabi po rito, Colossians chapter 3 verse 16, let the message about Christ completely fill your lives. Dapat talaga ang salita ng Diyos ang pumupuno sa ating buhay, sa ating puso. Sabi po rito, while you use all your wisdom to teach and instruct each other with thankful heart, sing psalms, hymn, and spiritual song. Amen? So, dapat talaga yung salita ng Diyos, pinagyayaman natin sa ating puso upang sa ganon, magawa po natin yung mga tungkulin na iniatang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po rito, when you have the message burning in your heart, it will cause you to spread it even outside the church. Alam po niyo, maraming mga Kristiyano ngayon, pag sa loob ng church, talagang bold na bold kung mangaral. Pero pagdating po sa labas, tameme na. Pero kung ikaw ay may salita ng Diyos, nasa iyong compassion, nasa iyong habag ng Diyos, magagawa po natin, mahabag tayo doon sa mga tao na kung saan, sabi nga, mga unsaved. Wala pang totoong pagkakilala
Even, hindi lang po yung mga unsaved, yung mga tao, yung mga mananampalataya na walang kumakalinga. No, walang nag-aalaga sa kanila na dapat kalingain. Sabi po rito, sa Jeremiah 20 verse 9, But if you say, I will not mention him or speak anymore in his name, but his word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in that I cannot. No? Sabi po sa Tagalog, ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban, ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilin. Talagang ang Word of God ay nasa ating puso. Talagang hindi mo maaring hindi ilalabas yan, hindi mo ibubuga. Kasi kapag yan ay hindi mo na ilabas, para bang sasabog ang ating puso. Hallelujah. Amen. Kaya napakahalaga po yung salita ng Diyos sa ating puso. Ito po yung magtutulak sa atin. Itong salita ng Diyos ang magtutulak sa atin upang gawin, ipangaral, ibahagi ang salita ng Diyos doon sa mga tao na kung saan nangangailangan ng kaligtasan at nangangailangang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Number 3, those who will exercise their faith to heal the sick. No? Ito rin po yung mga tao na gustong i-exercise yung kanilang pananampalataya upang magpagaling ng may sakit at may karamdaman. Ang sabi po rito, Matthew 9:35, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ito yung ating Panginoong Kristo kung saan talagang yung dapat talaga yung pattern natin ng ating Panginoong, exercise po natin yung ating pananampalataya. Di ba sabi ng ating Panginoong Kristo, kung kayo mananampalataya sa akin, magagawa ninyo ang ginawa ko at higit pa. No? Sa ginawa ko ang magagawa ninyo. Sabi po yan ng ating Panginoong Kristo. So dapat talaga tayo bilang mga mananampalataya, huwag tayo matakot, magpatong ng kamay sa may sakit, may karamdaman, at makita po natin patototohanan ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita. Amen? Ang sabi po dito sa Marcos chapter 16 verse 15 to 20, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, tingnan nyo mga kapatid, buong mundo ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay pangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. So makikita po natin, tayo bilang mga mananampalataya, binigyan po tayo ng kapangyarihan. Kaya dapat i-exercise po natin ito. Amen. Sabi po rito, sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sumunod nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito, pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinangangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalisay ang lahat ng
ang lahat ng binatang nasa libingan. Pagkatapos, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at di lilipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. So makikita po natin yung kanyang mga alagad, no? Yan talaga sabi ni Pastor Will, explicit obedience. Matapos umakyat ang ating Panginoong Jesucristo at naupo sa kanan ng Diyos, kaagad sumunod ang mga alagad. Nangaral sila sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako, nagpagaling ng may sakit, may karamdaman, at sabi rin, pinatunayan na totoo ang kanilang ipinangangaral. Amen? Hallelujah. Number 4, those who had compassion with people in need. Ito po yung mga tao talagang merong compassion, merong habag sa kanilang puso. No? People in need. Sabi po rito, he saw the crowd. He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. So, ang ating pong Panginoong Jesucristo, nung kasama niya ang kanyang mga alagad, ipinakita niya yung mga tao na nangangailangan ng mga pastol. So yung compassion niya, ipinasa niya, no? Sa kanyang mga alagad upang ang kanyang mga alagad din ay magkaroon ng compassion, habag sa mga taong ito na kung saan, no? Sabi po rito, ang tingin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga taong walang pananampalataya, sabi po rito, he had compassion on them because they were harassed and helpless, no? Like a sheep without shepherd. Hallelujah. Sa Tagalog po, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay. Tandaan natin, maraming tao na nangangailangan ng tulong katulad po sa panahon nating ito. Maraming tao ang hindi alam ang gagawin. Nanlulupaypay sila, nalilito sila, hindi alam kung saan ang tamang direksyon ng buhay. So nangangailangan po talaga ng napakaraming mga manggagawa eh. Kasi sa panahon ito, bukas na bukas ang salita ng Diyos. No? Bukas na bukas ang mga tao na gustong makarinig. Kasi tandaan po natin mga kapatid, ang salita lang ng Diyos ang makapagbibigay ng pag-asa sa tao na kung saan nangangailangan ng kaligtasan. Dito sa mga taong ito na kung saan litong-lito, hindi alam ang gagawin. So itong pandemic pong ito, talagang marami po ang nadidepress. Marami talaga yung stress, hindi alam ang gagawin. So ito pong panahon ito na talagang kailangan ng mga manggagawa, ng mga tao na kung saan susunod at gagawin kung ano ang pinagagawa ng Diyos Ama sa langit. Amen? No, sabi po rito, no? Compassion is developed when we are consistent, exposed to the people in need. Kapag tayo po ay nag-expose sa pangangailangan ng tao, talagang mahabag ka eh. Amen, na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkakatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't halos walang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." O makita po natin yung 4 na magkakaibigan, no? Nahabag sila doon sa isang tao na kung saan matagal nang lumpo. At nung mabalita nila na ang Panginoong Jesucristo ay nado sa kanilang lugar, talagang naroon yung passion nila na madala yung lumpo
at para mapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. So makikita po natin yung passion ng apat. Hallelujah. Gumawa ng paraan. No? Gumawa ng mga strategy upang mailapit yung lumpo. Kasi ayaw nilang manatiling lumpo yung kanilang kaibigan. Amen? Tayo ba hindi nahabag sa ating mga mahal sa buhay? Mga kapitbahay natin? Mga kasama natin sa trabaho? Na kung dumating ang Panginoong Hesukristo na hindi sila tumanggap, nakakilala, saan sila pupunta? Sa impyerno. Kaya dapat kahabagan po natin sila, mga kapatid. Mga manggagawa, mga pastor, dapat turuan talaga natin. No? Na sila ay magamit ng Panginoon. Ma-disciple po natin sila. Amen? At kapag sila po ay na-disciple po natin, naturuan natin ang tama, kahit hindi na natin sila utusan, sila man magkukusa na. Nakatulad ni Isaiah. Amen? Ang sabi po rito, compassion causes your faith to become visible. Sabi po ni W.R.B. Compassion causes your faith to become visible. Tingnan natin po ito. Sabi po rito, the reason why minister with a dominant gift of teaching may not become an effective pastor is because they like to spend most of their time studying rather than to expose themselves to people in need. Ito yung mga, sabi po rito, pastor inuubos nila ang kailang mga oras at sandali sa pag-aaral, no, ng salita ng Diyos. At wala silang panahon sa labas, kaya hindi nila makita yung pangangailangan ng napakaraming tao. Sabi po rito, no, the reason why minister with a dominant gift of teaching may not become an effective pastor is because they like to spend most of their time studying rather than to expose themselves to the people in need. Hindi po masamang mag-aaral ng salita ng Diyos bilang manggagawa. Kaya lang, higit na kailangan natin ipangaral ito sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Letter C, the process becoming a worker. Start by working out what God is working inside you. The process of becoming a worker, number one, start by working out what God is working inside you. Basahin po natin ito sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunoy ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sabi ko sa English, because God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Ang Diyos pa rin talaga magtutulog kapag may salita ng Diyos sa puso natin. Ang Diyos pa rin, ito yung kapangyarihan ng Diyos ang magtutulak sa atin upang gawin natin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Praise God! Kaya sa atin po, ng mga mananampalataya, kapag tayo po ay talagang mayroong malalim na relasyon, intimate relationship sa ating Panginoon, mayroon po tayong devotion. Ito po yung magtutulak, yung kapangyarihan ng Diyos, yung banal na Espiritu magtutulak sa atin upang gawin po natin kung anumang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Magamit po natin yung mga gift na pinagkatiwala po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. No? Sabi po rito, number 2, use what God has been given to you. No? Gamitin daw po natin yung mga gift na binigay sa atin ng ating Panginoon.
Hallelujah. Tandaan po natin, lahat tayo may gift. At walang taong walang gift. Basahin po natin ito sa Tagalog. Romans 12:3-8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman. Kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo ng iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita na magpahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng may buong galak. So sinasabi po rito, tayo bilang isang katawan, marami po tayong parte. At dapat, bagamat tayo ay marami, dapat iisa po ang layunin po natin. Ano dapat ang maging layunin po natin? Mapalakas ang katawan. Amen? Kaya dapat gamitin po natin yung mga gift na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag nating sayangin. Huwag nating ibaon sa lupa. Huwag nating hayaan na tayo ay mamatay na hindi po natin magamit yung mga gift na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Amen? Andyan ba kayo? Kaya tayo po, tandaan po natin, kahit tayo ay may kanya-kanyang gift. No? Bakit po tayo binigyan ng gift? Para patibayin, palakasin ang body of Christ. Hallelujah. Kapag ito po ay naiintindihan ng bawat isa, kaya dapat wala po tayong inggitan eh. Dapat ang layunin ng bahagi ng bawat katawan ay upang palakasin ang buong katawan. Amen? Kapag ganyan po yung ating kaisipan, hindi mawala po yung ating inggitan eh. No? Huwag tayong mainggit kung mayroong ginagamit tayo, mayroong talagang ginagamit ang Diyos na talagang pangmalakasan. Yan po ay para sa ikabubuti, para sa ikalalago ng kaharian ng Diyos, para sa paglaganap ng kaharian ng Diyos. Kaya nga kung ang kaloob niyo magbigay kayo ng buong puso. Hindi lang buong puso, ng may kagalakan. Kasi tandaan po natin, pinagpapala po tayo ng Diyos. Bakit? For advancing the kingdom of God. Amen? Number 3, working in coordination with accountability of your pastor and other workers. Ay kapag kayo naman, halimbawa, kayo manggagawa, wag naman kayo lalakad na mag-isa lang kayo o walang koordinasyon sa inyong pastor. Kailangan mayroon kayong koordinasyon. No? Nagpapaalam kayo. Talagang, kasi tandaan po natin, ang pastor natin, ang magpapadala sa inyo, ang magsesend. Kasi kung kayo po ay lalakad na mag-isa lang, ay sigurado ko sa inyo, hindi kayo tatagal. Amen? At kung kayo lalakad na mag-isa na walang pahintulot yung pastor, at walang accountability, madali po kayong sasawa. Amen? Kaya sabi po rito, kaya bilang mga manggagawa, dapat talaga may coordination po tayo sa ating mga pastor o doon sa mga tao nagme-mentor po sa atin. Amen? Kaya po yung 318, hindi po lumalakad yan ng walang pahintulot ng ating mentor. Kasi kapag kami po ay lumakad na walang pahintulot, hindi rin po kami kikilalanin doon sa lugar na pupuntahan po namin. Eh. Amen?
Kaya napakahalaga po ng koordinasyon. No? Kasi tandaan po natin, tayo bilang mga mananampalataya, accountability po tayo ng mga tao na nangunguna po sa atin. Katulad po nating ating mentor, accountability po niya tayo eh. Kaya hindi siya basta-basta nagsesend ng mga tao nang alam niya na hindi niya mapagkakatiwalaan. Amen? Tingnan po natin ito. Basahin natin po itong Ephesians chapter 4 verse 10 to 16. Sabi po rito, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ito tungkulin po natin eh. Tingnan po natin ito. Ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay ebanghelista, at ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, hanggang sa makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-uugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito yung sinasabi ko kanina. Dapat iisa ang layunin, ang purpose, no, ng bawat bahagi ng katawan to build and strong. Mapalakas, mapatibay ang buong katawan. Amen? Kaya dapat talaga yung responsibilidad na inatang ng Diyos sa atin ay ganapin po natin. Sabi nga kanina, ibinigay ng Diyos, no, ang mga kaloob. Ano yung mga kaloob na ito? No? Mga apostol, propeta, evangelista, pastor, teacher, ano yung responsibilidad na iniatang sa kanila? To equip the saint. No? Bakit i-equip? Para maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo ang bawat mananampalataya. Kaya napakabigat po ng mga tungkulin iniatang sa mga pastor. Pag tayo po ay nag-fail dyan, hallelujah, mananagot po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon kay Apostol Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Pedro, opo Panginoon, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Pangalawang tanong, mahal mo ba ako? Ang sabi ng Panginoon, opo Panginoon, alagaan mo ang aking mga tupa. Mayroon pa ang pangatlo eh. Ang sabi, pakainin mo ang aking mga tupa. So yun po ang responsibilidad po natin. Bilang mga leader, mga pastor na tinawag ng Diyos upang tagapanguna ng isang iglesia, ang tungkulin po natin, i-disciple, turuan yung mga mananampalataya na kung saan dinadala ng Diyos sa ilalim ng ating pamamahala. Amen? Hallelujah. Sabi po rito, at tandaan po natin mga kapatid, huwag tayong manghihinawa kasi tandaan natin, anumang gawin po natin, ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa ating Panginoon. At kapag tayo po ay gumagawa, sinusunod po natin, kung anumang pinagagawa ng Diyos sa atin, check, mayroon po tayong reward. Sabi po rito, the reward of a worker, there is a sure reward. Tandaan po natin, tatanggap po tayo ng reward kung tayo ay susunod sa pinagagawa po ng Diyos. So, yung pong mga reward ay sa mga susunod na lang. Hallelujah. Kasi ayaw ko ng mahabang pagtuturo. Kasi alam ko,
na marami po pong gagawin ang bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin, dakila at makapangyarihan Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sapagkat itinuturo mo sa amin ang mga bagay na dapat gawin po namin, Panginoon, upang mapatibay at mapatatag ang iyong iglesia at patuloy na lumaganap ang iyong paghahari sa mundong ito. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang mga pastor, pagpalain mo ang mga iglesia na pinangungunahan po namin, Panginoon, at pagpalain mo rin, Panginoon, hallelujah, ang aming mentor, Pastor Wilbert Halal Butchal, Panginoon, at maging ang kanyang buong sambahayan, O Lord, hallelujah. Patuloy mang isupply ang lahat ng kanilang pangangailangan at patuloy, Lord, ang pag-iingat, gabay, patubay mo sa kanilang buong pamilya. Salamat po, Ama, sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.